Kabanata 961. Hindi nakaramdam ng pananakot si Madeline kay James. Papatayin sana niya ito pagdating niya sa Kensington kung hindi dahil sa deklarasyon ng mga Camden na pinuprotektahan nila si James at gagawing kaaway ang sinumang mananakit sa kanya. Upang makitungo kay James at matiyak na ang kanilang mga plano ay naisakatuparan ng maayos. Humingi siya ng tulong sa isang disipulo mula sa Medical Valley. Sa mga tuntunin ng mga kasanayang medikal, ang Medical Valley ay pangalawa sa wala. Gayunpaman, palagi silang nagpapatakbo ng lihim at hindi alam ng maraming tagalabas ang kanilang pag-airal. Hindi kailanman mananalo si James laban sa alagad ng Medical Valley. Okay, dismiss muna. Kinawayan ni Madeline ang kanyang kasambahay. Sige, magalang na tumango ang binata at lumabas ng silid. Medikal na kalye, sa harap ng Century Hospital. Maraming tao ang nagtipon sa harap ng ospital. Ang mga doktor mula sa Medical Street, mga manunood, at maging ang mga reporter ng media ay naruroon upang i-broadcast ang kaganapan. Si Jonathan at ang kanyang grupo ay hindi nagmamadali. Matyaga nilang hinintay na lumitaw si James. Kasabay nito, hinihintay din nila ang pagdating ng alagad ni Medical Valley. Maaaring hindi pa narinig ng mga tagalabas ang Medical Valley. Ngunit pamilyar sa kanila si Jonathan. Siya at si Lucas ay parehong mga disipulo sa Medical Valley. Sa totoo lang, ang pagtawag sa kanila ng mga disipulo ay magiging isang kapahamakan sa aktwal na mga disipulo na nagtatrabaho para sa Medical Valley. Sila ay simpleng mga errand boy na nangolekta ng mga halamang gamot para sa mga alagad mismo. Sa kabila ng kanilang mababang istasyon, natutunan nila ang hindi mabilang na mga kahanga-hangang pamamaraan sa medisina. Last time, nag-isa silang lumaban kay James. Ngayon, nagkaroon sila ng tulong ng mga alagad ng Medical Valley. Kahit na walang cap-oras ang medical skills ni James, hinding-hindi siya mananalo laban sa isa sa kanila. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating oras na ang lumipas ngunit wala pa rin si James. Ang mga doktor sa Century Hospital ay nagsimulang mag-alala sa kanilang sarili. Napatingin sila kina Thea at Moses. Nagtatanong na may problemang ekspresyon. Ms. Thea, malapit na bang dumating si James? Nilabas ni Thea ang phone niya at tinignan ang oras. Mahigit 30 minuto na ang lumipas. Mabilis niyang dinial ang numero ni James at nagtanong. Honey, nasaan ka na? Bakit wala ka pa? Nagkaroon ng isang aksidente sa sasakyan. At ito ay nagdudulot ng talagang masamang trapiko. Ang naguguluhan na boses ni James ay tumugon sa pamamagitan ng telepono. Bilasan mo, nag-aalalang pakiusap ni Thea. Oo, sinusubukan ko. Nang matapos magsalita si James ay ibinaba na niya ang telepono. Tumingin si Thea sa mga doktor at sinubukang pakalmayan ang mga ito. Huwag kang mag-alala, papunta na siya. Na-traffic siya, kailangan lang niya ng ilang oras. Matapos marinig ang panatag ni Thea, lahat ay nakahinga ng maluwag. Samantala, si Jonathan ay nagsuot pa rin ng isang kumpiyansa na ekspresyon. Bago nila namalayan, ilang oras na rin ang lumipas at ang lahat ay naghihintay ng isang buong oras para magpakita si James na hindi nagtagumpay. Sa ilalim ng nag-aalalang mga tingin ng publiko, tumayo si Jonathan at lumingon sa lahat ng nakatayo sa paligid ng Century Hospital. He sneered mockingly at them. Thea, an hour has passed. Bakit wala pa si James? Natakot ba siya sa presensya natin? Ngumuso si Thea. Papunta na siya. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Jonathan. Where on earth is he travel from for him to take this long? Aminin mo na lang na natatakot siya. And I won't make it hard for you guys.
I only ask you to shut down the hospital. And as for your doctors, tumingin siya sa mga doktor at dinilaan ang kanyang mga labi. Basta sasali ka sa Universal Hospital, papayagan kitang magpatuloy sa pag-practice ng medisina. Kung hindi, kukunin ko rin ang medical license mo. Jonathan, baliw ka. Sino sa tingin mo para tanggalin ang medical license namin? Tama, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. As long as I have my doctor's license, I can practice anywhere I want. Ang mga doktor sa Century Hospital ay nagsimulang sumigaw pabalik sa kanya. Ang ilang mga doktor sa gitna ng karamihan ay nagmura din sa kanya. Ngumiti ng matamis si Jonathan. Sa lalong madaling panahon, magtatatag ako ng National Doctors Association na papalit sa kasalukuyang Doctors Association. Ipapatupad ko ang isang rekomendasyon na nagsasabing ang mga doktor lamang ang nakakuha ng tagumpay mula sa aming asosasyon ng makakapag-practice ng medisina. Kahit sino pa ay magsasanay ng ilegal. At maaaring gumamit ng batas tulad nito. Sino ka sa tingin mo para gumawa ng ganyang desisyon? Baliw ka. Lahat ay tumingin sa kanya ng masama. Si Thea lang ang naniwala sa mga pananakot ni Jonathan. Sa mga taong sumusuporta sa kanya, hindi magiging mahirap para sa kanya na magtayo ng National Doctors Association. Bakit wala pa siya? Nag-aalalang tumingin si Thea sa malayo. Malamig ang mga kamay niya. Sa kasamaang palad, si James ay wala pa ring nakikita. I'll ask you one more. Thea, are you going to accept the challenge? Bantang tanong ni Jonathan. Ang mga kalahan ay hindi sanay sa medisina. Sa pagharap sa isang mahuhusay na doktor na tulad ni Jonathan, wala silang magawa, kaya napapikit na lamang sila. Napatingin silang lahat kay Thea. Naghihintay na kumilos siya para sa kanila. Siyempre, tatanggapin natin. Bakit hindi? Matapang na tinugon ni Thea ang kanyang mga panunukso. She glared at Jonathan and said coldly, dahil partikular na dumating ka para hamanin kami. Hindi actress ang Century Hospital. Kapag natalo kami, aaminin ko ang pagkatalo at isasara ang aming ospital. Alam ni Thea na papunta na si James at buong tiwala siya sa kanyang mga kakayahan sa medisina. Si Jonathan ay babagsak na parang bahay ng mga barrel sa kanyang harapan. Lahat ng tungkol kay Thea ay umagos sa kumpiyansa na mananalo si James. Nasaan si James? Hindi mo naman siguro inaasahan na ang grupong ito ng mga kwek-kwek na doktor ay makikipagkompetensya sa akin. Di ba? Sumulyap ng masama si Jonathan sa mga doktor na nakatayo sa harap ng Century Hospital. Sila ay mga doktor na nagpractice ng ilang dekada at nagkaroon ng maraming pagkilala. Wala sa kanila doon ang hindi karapat-dapat sa kanilang pagbubunyi at reputasyon. Nagalit ang mga doktor na ito matapos tawaging kwek-kwek. Ngunit hindi nila mahanap ang mga salita upang tanggapin siya. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang lalo silang magdamdam. Lahat sila ay gustong-gustong punatan si Jonathan. Ni Thea, dahil narito ka para paalisan kami sa Medical Street. Bawat doktor sa aming ospital ay makipagkumpetensya sa iyo. Walang sinabi hanggang matapos ang kompetisyon. Inilipat ni Thea ang galit na tingin kay Jonathan at lumingon sa mga doktor sa likod niya. Bulong niya, na traffic ngayon si James. Sa dinami-dami ng media reporters dito, hindi namin kayang magmukhang nagpapasakop kami sa kanila. Kahit hindi kami kalaban ni Jonathan. Dapat magpakita pa rin kami ng fighting spirit. We need someone na makipagkumpetensya laban sa kanya upang bumili ng ilang oras. Ihahatid na kita, Jonathan. Si Bjorn ay sumulong at tinanggap ang hamon. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay kabilang din sa pinakamahusay sa bansa. Sa loob ng ilang dekada, ang mga kakayahan lamang ni Jay ang higit sa kanya. Ang tanging ibang tao na nawala sa kanya ay si Jonathan sa huling medikal na kumperensya. Dahil kailangan nilang magtagal,
Hindi siya nagdalawang isip na harapin ang hamon. Kahit na sinadya niyang matalo muli sa publiko. Sige. Tumawa ng mapanlinlang si Jonathan at sinabing, Bjorn, sigurado ka ba dito? Hindi ito isang normal na kompetisyon. Literal na ilalagay mo ang iyong buhay sa linya. Siguradong gusto mo bang gawin ito? Nagulat si Bjorn sa pahayag ni Jonathan. Inilalagay ang kanyang buhay sa linya. Sa totoo lang, natakot si Bjorn. Natigilan siya sa pwesto at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Tinatanggap mo ba ang hamon? Bjorn, tanong ulit ni Jonathan. Pagkatapos, nagbabala siya ng masama. Kung tatanggapin mo ito, pumirma sa isang kasunduan na hindi mo papanagutan ang kabilang partido kung sumuko ka sa lason sa panahon ng tunggalian na ito. Nang marinig ang mga kondisyon, ang mga nanunood ay napanganga sa takot. Ang mga kahihinatnan ng pagkawala ay mabigat. Walang maglalakas loob na itapon ang kanilang buhay para lang bumili ng oras. Nanlaki din ang mga mata ni Thea. Hindi niya inaasahan na hahamunin ni Jonathan ang mga tao sa isang tunggalian hanggang kamatayan. Ang katahimikan ni Bjorn ay sinabi kay Thea ang lahat ng kailangan niyang malaman. Kinilabutan siya, takot na mamatay sa walang kabuluhan. Gagawin ko. Humakbang si Thea at tumingin kay Jonathan. Puno ng determinasyon ang mga mata na nakatitig sa kanya. We're putting our lives on the line. Right. Fine. I'll accept the challenge. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa karamihan. Laking gulat ng lahat ng naruroon na tinanggap ni Thea ang hamon ni Jonathan. Sa kabila ng pagtataka ng lahat, confident si Thea. Siya ay isang third-ranked grandmaster at maaaring gumamit ng true energy para pigilan ang pagkalat ng lason sa buong katawan niya hanggang sa dumating si James. Kabanata 963. Nakatutok ang mata ng lahat kay Thea. Si Jonathan ay isang mahuhusay na doktor. Kaya walang inaasahan na tatanggapin ni Thea, na walang kasanayan sa medikal, ang kanyang nakamamatay na hamon. Higit pa riyan, buhay niya ang nakataya sa tunggalian na ito. Ikaw, napatingin si Jonathan kay Thea na may pagdududa. Maya-maya, habang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Okay, bring me a pen and paper. We'll have this in black and white. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang subordinate. At inabot sa kanya ang isang ballpen at isang papel. Nakahanap sina Thea at Jonathan ng upuan sa gitna ng maraming upuan at mesa sa labas ng ospital at umupo. Kinuha niya ang panulat at papel na iniabot ni Jonathan. Itinaas ang kanyang kamay. Mabilis niyang isinulat ang isang kasunduan na ilagay ang kanyang buhay sa linya sa kompetisyong ito at tinatakan ang kasunduan sa kanyang thumbprint. Casual niyang itinapon ang panulat at tumingin kay Jonathan na parang pas ang Cheshire sa harapan niya. Ikaw na, sumenya si Thea sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Pinirmahan din ni Jonathan ang kasunduan. Gustong bumaba sa negosyo. Tiningnan siya ni Thea sa mata at nagtanong. Ano ang mga patakaran? Ngumiti si Jonathan at sinabing, gagamitin natin ang parehong mga patakaran tulad ng dati noong medical conference. Kailangan nating gumawa ng lason. Sa pagkakataong ito, wala nang katulong na ubusin ang lason. Ikaw na mismo ang kumuha nito. Dagdag pa rito, hindi tayo maghahanda ng antidote para sa isa't isa. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa ating sariling kakayahan. Sige, hindi umatras si Thea, kahit na wala siyang pangunawa sa medisina at hindi alam kung paano gumawa ng lason. Matatag siyang naniniwala na kakayanin niya ang lason. Tumayo siya at inutusan ang mga katulong. Ihanda mo ang mga halamang gamot. Ang Century ay naging isang malakihang ospital na may kumpletong hanay ng mga halamang gamot. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, mabilis na naghanda ang mga doktor ng Century Hospital ng libo-libong halamang gamot sa loob lamang ng 10 minuto.
Malawak ang daanan sa harap ng Century Hospital at sa gayon ay isang perpektong lugar para sa kompetisyong ito. Isang lugar sa labas ang nabakan. Ang mga mesa at upuan ay naayos na may ilang mga kahon ng mga halamang gamot. Tumingin si Thea kay Jonathan at iminuwestra ang mga mesa. Mas matanda ka sa akin. You can have the first go. Bahagyang natigilan si Jonathan sa pagtitiwala ni Thea. Bakit napaka-confident ng dalagang ito? Natuto ba siya ng mga medikal na kasanayan sa panahong hindi siya nakita nito? Umiling-iling siya sa pag-aakalang hindi niya ma-master ang medical skills sa ganoong kaikling panahon. Aabutin ng maraming dekada upang matutunan ang mga medikal na kasanayan na kailangan para sa patimpalak na ito. Ngumisi siya at nagsimulang gumawa ng kanyang lason. Samantala, nanatiling hindi kumikibo si Thea. Anong ginagawa ni Thea? Bakit hindi pa siya nagsimula? Nakaturo at nagbulungan ang mga nanunood. Hindi sigurado sa pinaplano ni Thea. Lumapit si Gladys kay Thea at hinawakan ang braso nito. Anong ginagawa mo, Thea? Baka mawalan ka ng buhay dito. Bilasan mo at aminin mo na lang ang pagkatalo mo. Mas mabuti nang mag-forfeit kaysa mawalan ng buhay. Napanood niya ang live na broadcast ng huling medical conference. Si Jonathan ay may talino sa medisina at natalo niya ang hindi mabilang na mga sikat na doktor. Samantala, halos wala na ang mga kasanayang medikal ni Thea. Huhukayan ni Thea ang kanyang libingan sa pamamagitan ng paggigiit sa tunggalian laban kay Jonathan. Lumapit sa kanya ang ibang mga kalahan at nagsimulang magmakaawa sa kanya. Sinubukan din siyang kumbansihin ni Lex. Thea, huwag kang kumilos ng walang ingat. Mas mabuting mawala sa ospital kaysa mamatay ng walang kabuluhan. Napatingin sa kanya si David na may pagdududa. Thea, lihim ka bang natutong mag-practice ng medicine? Napuno ng pag-aalinlangan at takot ang mukha ni Thea. Wala man lang siyang kakayahan sa medisina. Ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil walang pagpipilian. Sila ay nasa isang henerasyon kung saan kontrolado ng media ang mundo. Sa napakaraming media reporters na naruroon, hindi siya makakilos ng mahihiyain. Kung hindi, gagawa sila ng walang pinipiling mga ulat. Pagkatapos ay tuluyang masisira ang reputasyon na itinayo nila hanggang ngayon. Siya ay huminto hanggang sa dumating si James. Natahimik ang mga doktor ng Century Hospital. Walang sinuman sa kanila ang nagkaroon ng tiwala o lakas ng loob na harapin si Jonathan sa isang tunggalian hanggang sa kamatayan. Nangangamba sila na hindi sila makakagawa ng panlunas sa kanyang lason. Kabanata 964. Habang tinatangka ng mga kalahan na pigilan si Thea, inalis niya ang kanilang mga alalahanin at nagsalita ng may pananalig. Huwag mag-alala, guys. I'll be fine. James will be here soon. I just need to stall for some time. She tried her best to convince them that she was fine and took her phone once again to get an update from James. Honey, na-traffic ka pa rin ba? Bahagyang nabalisa ang boses ni James habang sinasagot ang telepono. Bumaba lang ako ng sasakyan, harang na ang daan. Kailangan kong maglakad papunta sa isang lugar na walang traffic at humanap ng ibang masasakyan. I should arrive in another 30 minutes. What's the situation on your side? Pumayag ako sa hamon ni Jonathan. Ang mga patakaran ay pareho sa huling medical na conference. Ipinaliwanag ni Thea ang sitwasyon kay James. Ang tanga mo, James reprimanded her. Hindi mo ba kilala kung sino si Jonathan? His medical skills are one of the best in this world. Even Jay didn't hold a candle against him. How in the world are you confident that you won't end patay na ba pagkatapos mong gawin ito? Alam kong sinusubukan mong bumili ng ilang oras ngunit ito ay masyadong walang ingat. Don't worry, honey. I can use true energy to suppress the poison. Sabi ni Thea sa pananahimik na tono.
Sinisikap niyang mag-ingat na huwag ibunyag ang kanyang nakatagong sandata sa kalaban. That still doesn't make it okay. Hintayin mo lang ako at huwag kang gagawa ng katangahan. I'm coming as fast as I can. Binaba ni James ang tawag at nagsimulang tumakbo. Samantala, sa Medical Street, mabilis na inihanda ni Jonathan ang lason. 10 minuto lang, natapos na niya ang paggawa ng lason niya. Dahil sa limitadong magagamit na mga halamang gamot, hindi siya nakagawa ng lason na walang lunas. Gayunpaman, naniniwala siya na ito ay higit pa sa sapat upang mapabagsak si Thea, na walang mga kasanayan sa medikal. Matapos makumplito ang kanyang lason, tumingin siya kay Thea na may sarkastikong ngisi. Bakit hindi mo pa sinimulan? Thea, malamig na sagot ni Thea sa kanya. Hindi ko kailangang maghanda ng lason. Hindi ba't magiging tagumpay ko kung ubusin ko ang lason mo at nagawa kong i-neutralize ito? Kung ganoon, pumapayag ka ba at ng iyong mga tauhan na umalis ng mag-isa sa Century Hospital kung panalo ako? Oo, naiinis na sabi ni Jonathan. Kung kahit papaano ay na-neutralize mo ito, tatanggapin ko ito bilang pagkawala ko. Natural, aalis ako kasama ang aking mga tao at hindi naguguluhin ang Century Hospital. Sige, ibigay mo na. Inilahad ni Thea ang kamay niya. Iniabot ni Jonathan ang kanyang lason sa anyo ng pinong pulbus. Nagsalin si Thea ng isang basong tubig at walang pag-aalinlangan na iwiwisak ang lason sa tubig. Ang malinaw na tubig ay agad na naging itim nang madikit ito sa pulbus. Maraming nanunood ang nabigla at hindi namamalayan na napaatras ng masaksihan nila ang tanawin. Nasa lalamunan ng mga kalahan ang kanilang mga puso. Mabilis na hinayla ni Gladys si Thea sa isang tabi at muling sinubukang kausapin ito sa pagsali. Thea, hindi ka makakainom niyan. Nagsalita din si Lex para pigilan siya. Don't drink it. Thea, tiyak na papatayin ka niyan. Napangisi si Jonathan nang makitang pinipigilan siya ng pamilya ni Thea. Go ahead, Thea, kung masyado kang natatakot. There's always the option of throwing in the towel and lose your hospital, so what will it be? Tiningnan ni Thea si Jonathan sa mata. Kinuha ang baso, at ibinaba ang buong baso sa isang beses. Ang mga mukha ng mga kalahan ay naging kasing puti ng kumot. Naalarma na sigaw ni Lex. Quick! Somebody! Call an ambulance! Lolo, calm down! I'm perfectly fine. Bahagyang itinaas ni Thea ang kanyang mga braso at ngumiti sa kanila bilang patunay ng kanyang kalagayan. Bagamat hindi siya ganap na bihasa sa paggamit ng kanyang true energy, isa pa rin siyang Grandmaster sa 3 ranggo. Ang paggamit ng true energy para pigilan ang pagkalat ng lason sa iba pang bahagi ng kanyang katawan at sugpuin ang mga epekto nito ay isang bagay na kayang kayanin ni Thea. Bukod dito, kung siya ay nagsisikap ng husto, maaari niyang sapilitang paalisan ang lason sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala sa mga ito ay kasing simple ng tunog. Napatawa si Jonathan at sinabing, Thea, kakalat ang lason sa buong katawan mo at papatayin ka sa loob lang ng ilang minuto. Kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas. Hindi siya pinansin ni Thea at pasimpleng umupo. Lumipas ang oras. Pangalawa sa segundo. Sa isang iglap. Lumipas na ang 5 minuto. Ano ang nangyayari? Kamusta na kaya si Thea? Parang wala namang masama sa kanya. Oo, hindi nagbago kahit kaunti ang kutis niya. Hindi naman siya mukhang nalalason. Ito ba ang lason ni Jonathan? Nagbulungan ang mga nanunood sa pagkamangha habang nakikipagpalitan sila ng mga nagdududang cook sa isa't isa. Napatulala si Jonathan nang makitang hindi pa rin sumusuko si Thea sa lason. He muttered, "This shouldn't be happening." Ilang minuto na ang lumipas. Pero bakit buhay pa siya at humihinga? Kabanata 965.
Uminom si Thea ng lason ngunit tila hindi naapektuhan. Nataranta ang karamihan. Maging si Jonathan ay naguguluhan sa mga nangyayari. Napakasigurado niya na ang kanyang lason ay lubhang nakamamatay at papatayin ang sinuman sa loob ng ilang minuto. Isang media reporter ang humakbang at itinutok ang isang kamera kay Thea. Kinuha ang close-up na frame ng kanyang mukha. Tumayo si Thea at tumingin kay Jonathan, na tinatapik ang kanyang mga paa at kinakabahan. Binigyan niya ito ng isang nasisiyahang ngiti. Ano ang sasabihin mo, Jonathan? Inubos ko ang lason na ginawa mo. Ngunit tila walang nangyayari. Sa bilis na ito, mayroon ba talagang anumang bagay na kahit na ay neutralize? Sigurado ka bang hindi ka na lumala sa paglipas ng panahon? Did you mali ang pagkakagawa ng lason mo? Tinuya ni Thea si Jonathan at pinahiya siya para makita ng lahat. Lumingon siya sa reporter ng media at sinabing, ibino-broadcast ng mga reporter ang lahat. Nasaksihan ng lahat na nilamon ko ang lason na ginawa ni Jonathan. Ang punong doktor ng Universal Hospital. Gayunpaman, nananatili akong malusog, at malusog. Alinsunod sa mga tuntuning na pagkasunduan natin bago magsimula. Nangangahulugan ito na natalo ang Universal Hospital. Dapat niloko mo. Itinuro ni Jonathan si Thea at sumigaw ng malakas. Hindi mo talaga ininom ang lason. Siguradong pinagpalit mo na. Idiot ka ba? Bago pa maibuka ni Thea ang kanyang bibig para sumagot. Humakbang pasulong si Gladys at sinimulang hampasin siya. Hindi ka pa ba nabuhay ng matagal? Ikaw ay may edad na tanga. Bakit ka naririto sa labas na nagbibigay ng mga hamon sa iba? Dapat ay nanatili ka sa bahay at nasiyahan sa iyong mga ginintoang taon. How dare you accuse Thea of being dishonest when there are so many witnesses regalo? Tama. O inaamin mo lang sa lahat kung gaano ka kasakit. Tiningnan siya ng asawa ni David na si Alisa ng masama. Itinuro din ni Tommy ang kanyang daliri kay Jonathan at sa kanyang koponan habang pinagmumura niya sila. Kayong mga B** start from Universal Hospital dapat na lang magwala. Lumayo kayo sa ospital ng pamilya natin. Mayabang niyang itinaas ang kanyang kamao sa hangin. Sinusubukang takutin si Jonathan at ang kanyang mga tauhan. Matapos kumpirmahin na ayos lang si Thea, nagsimula ng malakas na kinundena ng mga kalahan ang partido ni Jonathan. Nabaluktot ang mukha ni Jonathan sa galit. Hindi niya maintindihan kung paanong malusog pa rin si Thea matapos ubusin ang lason. Sa halip na umalis, umupo siya at matiyagang naghintay. Gusto niyang makitang magkabisa ang kanyang lason. Tiyak na ilang oras lang bago ito sumipa. Sa kasamaang palad, lumipas ang isa pang minuto, at hindi natupad ang kanyang hiling. Ang kanyang mukha ay kulay rosas at puno ng enerhiya, na walang mga palatandaan ng pagkalason. What's wrong? Babalik ka ba sa sinabi mo? Nagbabanta ang mukha ni Thea. Sa mapanuksong boses, hinarap siya nito muli. O hindi ka kumbinsido? Gusto mo bang pumunta sa isa pang round? Pinandilatan ni Jonathan si Thea, namumula ang kanyang mga mata at naglalabas ng galit. Maaaring matalino ka, Thea, pero hindi pa ito tapos. Babalik ako. Matapos iwanan ang kanyang mga pagbabanta, siya ay umalis ng nakakahiya kasama ang mga taga-Universal Hospital. Magwala ka, Paf. Nakakahiya. You can't even prepare a proper poison and yet you want to compete with James. You're lucky he is not yet. Or he would wipe the floor with your body. Naghiyawan ang mga tao at pinagtawanan siya. Tumayo si Thea, tumingin sa mga tao, at sinabi sa isang malinaw at makapangyarihang boses. Sige, tapos na ang palabas. Makakaalis na ang lahat. Pwede ba kitang i-interview? Ms. Thea. Isang reporter ang humakbang at nag-request. Saglit na nag-alinlangan si Thea at tumanggo sa huli. Ito ay isang pagkakataon upang madagdagan ang kabantugan ng mga kalahan. Sige kung may tanong ka.
Itinaas ng babaeng reporter ang mikropono kay Thea at nagtanong. Kaninang umaga, nagulat kami sa biglaang pag-alis ng mga pinuno ng industriya. Higit pa rito, sinugod ng Universal Hospital ang mga lansangan at nagtatangkang magdulot ng salungatan sa ibang mga klinika at, may koneksyon ba ang dalawang pangyayaring ito? At saka, hindi ba nasa ilalim ng Centennial Corporation ang Universal Hospital? Tumango si Thea at sinabing, hindi ka nagkakamali. Ang Universal Hospital ay nasa ilalim ng Centennial Corporation. Bagamat hindi ko alam kung paano nakuha ng Centennial Corporation ang napakaraming malalaking korporasyon sa napakalaking panahon. Sigurado ako na ilegal ang trabaho nila. Sabihin, biglang huminto si Thea. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Kaninang umaga lang, ang mga kalahan ay binyantaan din ng Centennial Corporation. Sinusubukan nilang pilitin kaming buwagin ang Eternality at umatras sa industriya ng pharmaceutical. Kung hindi, nagbanta sila na gagamit sila ng walang prinsipyong paraan para panghimasukan ang Eternality para hadlangan ang aming mga operasyon. Bilang chairman ng Eternality, gusto kong gumawa ng malinaw na pahayag bilang tugon sa mga banta ng Centennial Corporation. Ang Eternality ay hindi kailanman kompromiso o yuyuko sa masasamang puwersa. Malakas na deklara ni Thea. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang mga salita. Kasabay nito, nabigla ang mga tao sa kapangyarihan ng Centennial Corporation. Kabanata 666. Lumapit ang isa pang reporter at tumayo sa harap ni Thea. Ms. Thea. Anong ebidensya ang mayroon ka para suportahan ang mga claim mo? You could face legal charges for slandering them. I don't have any evidence. I simply explained what Centennial tried to do to the Calahans this morning. I know that they're probably going to take revenge. But we're not scared. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Thea at pumasok sa ospital. Nagiging mahirap talagang pigilan ang lason sa puntong ito. Ang simpleng pagtayo niya ay nakakasakit na sa kanya. Walang magawa si Thea kundi piliting paalisan ang lason sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang pumasok sa ospital. Umakyat sa opisina sa ikalawang palapag. At nilock ang pinto. Pagkatapos, sinimulan niyang i-circulate ang kanyang enerhiya upang maalis ang lason. Sa kanyang pagkataranta, nagkamali si Thea sa sandaling magsimula siya. Halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang true energy. Dahil dito, mabilis na kumalat ang lason sa kanyang daluyan ng dugo. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang magsimula siyang pawisan sa buong katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam ni Thea na kailangan niyang kumilos ng mabilis at sinubukan niyang gamitin ang kanyang true energy para ilabas ang lason. Gayunpaman, dahil sa sobrang kalampag niya, patuloy siyang nagkamali ng magkamali. Sa labas ng ospital, nag-uunahan pa ang mga reporter sa bakana ng ospital. Sinusubukang pangasiwaan ang sitwasyon. Humakbang si Lex at tinanggap ang maraming kahilingan para sa mga panayam bilang kahalili ni Thea. Ibinahagi niya sa publiko ang tungkol sa dilema ng mga kalahan at nangako na hinding-hindi yuyuko sa mga maling taktika na ginagamit ng Centennial Corporation. Ang kanyang layunin ay makuha ang atensyon ng media. Samantala, si James naman ay isinusugod pa rin sa ospital. Pagdating niya, matagal nang wala si Jonathan at naghiwa-hiwalay na ang mga reporter. Iilan lang ang mga nanunood na nakatambay pa rin sa labas ng Century Hospital. Lumapit si James sa mga kalahan at agad na nagtanong, "Nasaan si Thea?" Itinuro ni David ang ospital sa likod nila at sinabing, "Pumasok siya." Hindi na nagsalita pa si James at nagmadaling pumasok sa ospital. May hinablot siya sa daan at tinanong kung nasaan si Thea. Matapos makakuha ng karagdagang detalye, mabilis siyang nagtungo sa opisina sa ikalawang palapag. Pagdating sa opisina, kumatok si James sa pinto. Nota.
Isang mahinang boses ang lumabas mula sa loob ng kwarto. Ako ito. Nakahinga ng maluwag si Thea nang marinig niya ang boses ni James. Sinubukan niyang gamitin ang true energy niya para sugpuin ang epekto ng lason ngunit nakagawa ng ilang pagkakamali habang tinatanggal iyon dahil wala pa siyang karanasan. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang lason sa buong katawan niya. Taliwas sa kanina, wala na ang natural na kutis ng kanyang balat. Sa halip, ito ay maabo at malabo. Thea was in a horrible state. She stood up to open the door. But her strength failed her and she ended up crashing to the floor. Narinig ni James ang tunog ng isang bagay na nahulog sa likod ng pinto. Naramdaman niya ang paglubog ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, mabilis niyang sinipa ang pinto. Nagmamadaling pumasok si James sa silid. Agad niyang napansin si Thea, na walang pagod na nakahandusay sa lupa. Lumapit si James at marahan siyang itinayo. Thea, buti na lang at na-conscious pa si Thea at nakasagot sa boses niya. Ang mga paglabas ng kanyang mga labi ay umangat sa kanyang pinakamahusay na pagtatangka sa isang ngiti habang ibinuko niya ang kanyang bibig upang tumugon sa kanya. Honey, hindi na kita pinahiya this time, ay. Tumigil ka na sa pagsasalita. Mabilis siyang pinutol ni James at inihiga sa sofa. Kinuha niya ang kanyang pulso. Tiningnan niya ang kanyang pulso. Hindi nagtagal makuha niya ang buong larawan sa pisikal na kondisyon ni Thea. Biglang may natanggal na wire mula sa manggas niya at nagkawatak-watek sa hindi mabilang na mga karayom. Mabilis na hinubad ni James ang damit ni Thea sa pagmamadali nitong gamutin ito. Nakahiga itong ganap na hubot-hubad sa harap niya. Gayunpaman, walang karangyan si James na pahalagahan ang kanyang kaakit-akit na figure. Pinulot niya ang mga pilak na karayom at isinalin ang kanyang enerhiya sa mga iyon. Pagkatapos ay ipinasok niya ang mga ito sa katawan ni Thea upang paalisan ang lason na kanyang natupok. Kabanata 967. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Thea ang mainit at komportableng enerhiya na kumakalat sa kanyang katawan. Ang init ay tila nagmumula sa mga punto kung saan inilagay ni James ang kanyang mga karayom. Maingat na ipinasok ni James ang mga karayom sa kanyang katawan. Sa isang iglap, 7 na ang nakalagay sa iba't ibang lugar sa katawan ni Thea. Matapos ang 8 karayom, halos maubos ang kanyang true energy. Sa pamamaraang ito, matagumpay na naalis ang isang bahagi ng lason sa katawan ni Thea. Gayunpaman, nagkaroon ng limitasyon sa paggamit ng crucifer sa ganitong paraan. Kaya naman, hindi tuluyang maalis ni James ang lahat ng lason sa katawan ni Thea. Sandali lang Thea, kukuha ako ng acupuncture needles. Sige, nakahiga si Thea sa sofa. Mas gamaan ang pakiramdam niya at magaan ang loob niya na hindi siya mamamatay. Nagmamadaling umalis si James para kumuha ng acupuncture needles at mabilis na bumalik sa opisina. Pagkatapos, isinara niya ang pinto at nagsimulang gumamit ng acupuncture needles para palabasan ang natitirang bahagi ng loob ni Thea. Sa loob ng ilang minuto ay tuluyan nang naalis sa katawan ni Thea ang lason na bumabalot dito. Matapos makabawi ng lakas ay dali-daling kinuha ni Thea ang kanyang damit at nagbihis. James immediately started chastising her. That was completely irresponsible of you. I already told you don't act impulsively. You wouldn't have made it if I were even a few minutes late. Wala akong oras na mag-isip ng iba. Akala ko kaya kung sugpuin ang lason sa aking katawan at itapon ito. Nagkamali ako habang umiikot na naging sanhi ng pagkalat ng lason ng normal. Pagkatapos ay dumaan ang lason sa aking katawan, nataranta ako dahil sa stress ng sitwasyon at nawalan ng ganap na kontrol sa lason. Napayuko si Thea at nagtampo na parang batang nahuling may ginagawang mali. Hindi na siya pinatulan ni James dahil sa kanyang mga ginawa. Buti na lang this time.
Walang nangyari. Huwag ka na ulit kumilos ng walang ingat. You're not always going to be this lucky. I can't save you every time. Okay. Malungkot na bulong ni Thea. By the way, alam mo bang may idea ka kung nasaan si Quincy? Tinanong muli ni James si Thea tungkol sa kinaroroonan ni Quincy. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang medyo mahirap. Hindi lang iyon. Natural na hindi siya marunong sa negosyo. Kaya, hindi siya maaaring tumayo at pangasiwaan ang Messiah kahit na gusto niya. Kailangan niya ang tulong ni Quincy upang pamahalaan ang kumpanya. Thea lowered her head dispiritedly. She was not expecting James to steal long for Quincy. Alam ni Thea ang sitwasyon ng Messiah Corporation. Sa napakaraming hindi naganap na pangyayari, kailangan ng isang taong may kakayahan upang mapanatili ang nakakatugon sa kumpanya sa mahihirap na panahon. Tumingin siya kay James at mariing sinabi habang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Mahal, kaya ko ito. Magaling din ako, Quincy. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, tiyak na may iligtas ko si Messiah. Thea, hindi Garney ang pinag-uusapan natin dito. Huminga ng malalim si James at pinisil ang tungki ng ilong niya sa sobrang inis. Walang sapat na oras para matutok ang pamahalaan ng kumpanya. Wala nang puwang para sa mga pagkakamali sa ngayon. Isang maling galaw at mapapahamak na tayo. Sana ay maisip mo ang malaking larawan at itigil ang pag-arte ng labis. Mas malaki ang mga bagay kesa sa discomfort mo laban sa ibang babae. Pero hindi ko sinusubukang maging bata. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung nasaan si Quincy. Kailangan ko siyang ibalik. Siya ang nagtatag ng Messiah. At ang kumpanya ay nakakulong sa pagkapatas nang wala ang kanyang awtoridad. Limitado ang kakayahan ni Scarlett. At hindi niya magagawang pangalagaan ang kumpanya. Mag-isa, malungkot na sabi ni James. Natahimik si Thea. Ang huling bagay na gusto niya sa sandaling ito ay ang magpakita kay Quincy. Naniniwala si Thea na matutulungan niya siya. Gayunpaman, hindi kumbinsido si James na ang kanyang mga salita ay naglalaman ng anumang bagay maliban sa mga walang laman na pangako. Inabot ni James ang mga kamay niya sa balikat ni Thea. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata at sinabing, Thea, matagal mo nang kasama ang lolo ko. Kaya dapat mong malaman kung ano ang nangyari 100 taon na ang nakakaraan at kung bakit umiiral ang Centennial Corporation. Ngayon, sinisikap nilang maisakatuparan ang hindi nila magawang 100 taon na ang nakalipas. Alam mo ba ang mga kahihinatnan kung matagumpay nilang ginagamit si Gu para kontrolin ang mundo? Narinig nga ni Thea si Thomas na may binanggit tungkol dito noon. I really don't know where Quincy and Tiara are. Believe me, James. I'll inquire with the 4 great protectors and give you an answer tonight. Itinaas ni Thea ang ulo at sumagot. Sige, humugot ng malalim na hininga si James. Malinaw na alam ni Thea kung nasaan sina Quincy at Tiara at sinusubukan lamang niyang i-back up ang mga naunang kasinungalingan niya. Kabanata 968. Teka, paano ang Universal Hospital? Nagawa kong talunin si Jonathan sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi niyang hindi pa ito tapos at babalik siya para maghiganti. Nag-aalalang hinayla ni Thea ang manggas ni James. Dumilim ang mukha ni James. Ang mga taong ito ay siguradong gustong pukawin ang kaldero. Kung ang sitwasyon ay magiging malubha at patuloy silang gumagamit ng maruruming taktika. Kailangan lang nating talunin sila sa sarili nilang laro. Anong balak mong gawin? Honey, kumunot ang noo ni Thea sa kanya. Pagkatapos, mabilis niyang pinaalalahanan siya. Maraming nakatutok sa iyo ngayon. Isang maling galaw. At malamang na malagay ka sa maraming problema. Mahihirapan kang makaalis sa gulo kung mangyari iyon. Dapat mong ipaubaya sa akin. Kukuha ako ng mga tao mula sa God King Palace para lihim na itapon si Jonathan at ang iba pa. It's fine.
Ang lahat ng iyon ay wala sa iyong pag-aalala. Umiling si James at tinanggihan ang mungkahi. Si Thea ay isang babae. Ayaw niyang kaladkarin siya sa mga hindi magandang pakikitungo. Ngunit, no ifs or buts. Just trust me and don't act on your own. Maautoridad na sabi ni James at tinignan ng mariin sa mata si Thea. Sige, Thea had no choice but to let him have it his way. Alam niyang hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni James. Napansin ni James kung gaano siya nabigla at ipinatong ang kamay nito sa likod niya. Thea, hindi naman sa wala akong tiwala sa kakayahan mo. Ayoko lang na madamay ka sa mga delikadong bagay na ganito. Kung gusto mo talaga akong tulungan, pakibalik na lang dito si Quincy. After hearing James' explanation, Thea brightened up a little bit. She nodded and cheerily replied, I'll do my best. Kailangan ko ring gumawa ng paraan para makaipon ng pondo para makipagkumpetensya sa Centennial Corporation. Para hindi ako magtagal, kung si Jonathan at ang iba pa ay dumating para magkagulo ulit. Huwag mo na lang silang pansinin pansamantala. Kahit na ikaw, kailangang isara ang ospital, subukang huwag ng direktang makisali sa kanila muli. Haharapin ko sila sa sandaling makakaya ko. Sinubukan muli ni Thea na paalalahanan siya. Mahal, kailangan mong mag-ingat. Sinabi sa akin ni Sir Caden ang tungkol sa Pocona mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Ang Gusect ay nakakatakot na mga tao. Kahit ang Ancient Four ay nag-aatubili na kunin sila noon. Don't worry, I'll be fine. Tinapik ni James ang balikat ni Thea. Uuwi muna ako. Pagkatapos, kumaway si Thea sa kanya at umalis na. Pinili din ni James na huwag magtagal ng masyadong matagal sa Century Hospital at umalis kaagad pagkatapos ni Thea. Diretso siya sa Messiah Corporation at hinintay ang pagdating ni Blake. Binalak niyang makipag-deal kay Blake. Bilang kapalit ng malaking reserve ang kayamanan ni Blake, ibibigay niya ang isang paraan ng paglilinaw. Sa paggawa nito, maneg ng Messiah laban sa mga pag-atake sa magagawa ng Centennial. Samantala, sa Centennial Corporation, bagamat hindi pa nakakalabas ng kahit isang hakbang si Madeline sa kanyang opisina, ganap na siyang nabalitaan tungkol sa lahat ng nangyayari sa Medical Street. Umupo siya sa isang upuan sa opisina at pinag-krus ang kanyang mga payat na binti. Ang kanyang matikas na mga daliri ay muling tumutugtog sa ibabaw ng mesa habang hinahayaan niya. Tumatakbo sa isip niya ang mga iniisip niya. Walang ipinakita niyang senyales ng pagkalason si Thea matapos ubusin ang lason ni Jonathan. Malamang kaya niyang nilinang ang true energy at naging Grandmaster. Kung gayon, malamang na ginamit niya ang kanyang true energy para sugpuin ang lason. Dahan-daang isinasaisip ni Madeline ang mga pangyayari sa araw na iyon. Paghiwalayin ito ng patong-patong. Ito ang tanging conclusion na maaaring makuha mula sa mga resulta ng hamon. Agad na tumayo si Madeline at lumabas ng opisina. Nais niyang makilala si Thea upang subukan ang kanyang kakayahan at kumpirmahin kung tunay niyang nilinang ang true energy. Kung ito ay totoo, ito ay magtapo ng wrench sa kanyang mga plano. 1/3. Sa kasalukuyan, alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol kay James. Natutunan lang ni James kung paano linangin ang true energy. Kung may true energy din si Thea, ibig sabihin hindi pwedeng maging teacher niya si James. Kailangang may ibang tumulong kay Thea. Napaawang ang labi ni Madeline sa inis at kawalan ng katiyakan. Bago siya bumuo ng sarili niyang mga opinyon at gumawa ng conclusion. Kailangan muna niyang tiyakin na tama siya tungkol kay Thea. Umalis si Thea sa Medical Street at pauwi na. Habang nasa daan, pinag-iisipan niya kung ibabalik niya si Quincy sa Kensington. Thea, biglang may tumawag sa kanya. Nabalik si Thea sa realidad at tumalikod. Sa sandaling lumingon siya. Nakita niya ang isang pares ng mapuputing palad na papalapit sa kanya.
Naggut siya ng kanyang mga ngipin at mabilis na itinaas ang kanyang kamay sa isang defensive posture. Kabanata 969. Nahanap na ni Madeline si Thea at tinawag siya nito. Sa sandaling lumingon si Thea. Mabilis na pinalo ni Madeline ang kanyang palad. Nagulat sa biglaang pag-atake. Mabilis na ipinadala ni Thea ang kanyang true energy sa kanyang mga palad upang ipagtanggol ang sarili. Nagtama ang kanilang mga palad. Isang matinding puwersa ang dumaan kay Madeline. Natinulak siya ng ilang metro palayo. Namutla ang maganda niyang mukha. At parang goma ang mga braso niya. Itinago niya ang mga kamay sa likod niya at tinitigan si Thea. Makalipas ang ilang segundo, tumawa siya at naglakad na may ngiti. Wow! Thea, you've surely surpassed my expectations. Yumigting ang mukha ni Thea habang papalapit sa kanya si Madeline, she squinted her eyes. Sino ka? Madeline said with a beguiling smile. I'm from the Cadence. My name is Madeline Caden. Narinig kong nagsalita si Maxine tungkol sa iyo noon. Sabi niya isa kang dilag na nagawang maging Grandmaster sa napakaikling panahon. Hindi ako naniwala sa kanya at hinanap ang sarili ko. Kapag nakikita ka ng personal, mas maganda ka kaysa sa inilarawan niya. Nang marinig na isa siyang Caden, napabuntong hininga si Thea. Sa kabila nito, nagbabantay pa rin siya kay Madeline mula nang mabanggit niya ang pangalan ni Maxine. Medyo nandidiri si Thea kay Maxine Caden. Mataray na wika ni Thea, may kailangan ka ba sa akin? Hindi mawala sa kanyang mukha ang ngiti ni Madeline. Gusto ko lang malaman kung paano naging Grandmaster ang isang ordinaryong tao na tulad mo. Tinanong ko si Maxine tungkol dito. Pero wala siyang ibinunyag sa akin. I'm curious. Wala kang pakialam. Tumalikod si Thea at binilisan ang mga hakbang pagkaalis niya. Kawili-wili. Napatingin si Madeline sa figure ni Thea habang paalis. At isang nakakalokong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Bumalik si Thea sa villa ng mga kalahan at humiga sa malambot na sofa. Napapikit siya habang nag-iisip ng malalim. Ang biglaang pagsulpot ni Madeline ay hindi man lang nakapukaw ng kanyang hinala. Mas nag-aalala siya kung ibabalik ba niya si Quincy sa Kensington. Sa paksa ni Quincy, sa huling pagkakataong pumunta siya sa Majestic Corporation. Nadatnan niya sina James at Quincy na halos-halos hubot-hubad habang marubdob silang naglapat ng labi sa isa't isa. Kung makalipas man lang siya ng isang segundo, siguradong nag-crossed physical line na silang dalawa sa isa't isa. Si Thea ang asawa ni James pero hindi pa ito nakipag-intimate sa kanya. Pero si Quincy, naging berde sa inggit si Thea habang iniisip ito. Gayunpaman, alam niyang iba ang sitwasyon ngayon. James was not simply asking for Quincy back so he could have another woman by his side, he genuinely needed her help. Tulong na alam ni Thea na hindi niya kayang ibigay ang sarili. Naipit si Thea sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Nais ni James na maging isang bayani na nagligtas sa bansa at sa mga mamamayan nito. Gayunpaman, ang gusto lang ni Thea ay nanatili siya sa tabi nito. Bumantong hininga siya at kinurot ang kanyang mga templo. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, nagpasya siyang hayaang bumalik si Quincy sa Kensington. Bago iyon, kailangan niyang ipaalam kay Thomas dahil siya ang kumuha sa kanila. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan siya. Hindi nagtagal at sinagot ng kausap ang telepono. At isang iritableng boses ang sumagot sa telepono. Anong problema? May nangyari ba? Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong tatawagan kung walang importante? Sir Caden, may sitwasyon sa Kensington. Ipinaliwanag ni Thea ang mga pangyayaring yumanig kay Kensington. Naghihinala si James na alam ko kung nasaan sina Quincy at Tiara. Ilang beses niya akong idiniin tungkol sa bagay na iyon. Ngayong kailangan ni Messiah si Quincy na pamahalaan ang mga operasyon.
Pumayag akong tanungin ang 4 na mahusay na tagapagtanggol tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sa tingin mo ba ay posible na hayaan silang pabalik? Natahimik ang nasa kabilang side. Pagkaraan ng 10 segundo, biglang sumagot si Thomas. Okay, I'll arrange for someone to send them back to Kensington. Don't call me again in the future. I won't use this number anymore. Sige, napabuntong hininga si Thea. Beep. Ibinaba na ni Thomas ang tawag. Casual na inihagis ni Thea ang kanyang phone sa mesa. Maya-maya, kinuha niya ito at tinawagan si James. Nang kunin niya, tuwang-tuwang sinabi niya, Honey, alam ng 4 na mahusay na tagapagtanggol kung nasaan sina Quincy at Tiara. Aayusin nila na makabalik sila sa Kensington sa lalong madaling panahon. Kabanata 970. Nang marinig na malapit nang bumalik si Quincy, nakahinga si James ng maluwag. Tapos, nakangiting sagot niya, Salamat, Thea. Honey, you have to promise me na hindi ka titingin sa ibang babae maliban sa akin. Mapait na sabi ni Thea. Nakaramdam siya ng pananakot kay Quincy. Si Quincy ay hindi lamang maganda ngunit mayroon ding magandang mata sa negosyo. Higit sa lahat, bihasa siya sa paggamit ng kanyang alindog. Natakot si Thea na tuksuhin niya si James at mawala siya kay Quincy kung hindi siya mag-iingat. James could reassuringly, Nonsense. I only need Quincy back to manage Messiah. It's impossible between the two of us. If I was set to be with her, I would have agreed to do so long time ago. There really isn't kahit ano sa ating dalawa. Bagamat nahirapang paniwalaan ni Thea na ganap na inosente sina James at Quincy. Gumaan pa rin ang pakiramdam niya na nag-abala si James na magpaliwanag dahil nangangahulugan ito na nag-aalala siya sa kanyang nararamdaman. Naniniwala siya na hanggat pinaghirapan niya ito, mamahalin siya ni James sa huli. Ma'am, tumango si Thea. Pagkatapos, ipinahayag niya ng may pananalig. Magsisikap akong maging iyong pinaka-maaasahang suporta at ipinapangako kung hindi ka na muling hahatakin. Pinasigla ni Thea ang sarili. Kailangan kong magtrabaho ng husto. Kailangan kong ipakita sa kanya. Dahil hindi niya matulungan si James na pamahalaan ang kanyang kumpanya. Gusto niyang maging isang malakas na kakampi na maaasahan niya sa mga laban. Siya ay isang pangatlong ranggo na Grandmaster at may potensyal na maging isang kakilakilabot na kaalyado kung gagawin niyang kontrolin ang kanyang true energy. Ayan na, pupunta ako para sa pagsasanay sa militar. Matingkad na kuminang ang desisyon ni Thea. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita, ibinaba ni James ang telepono. Bumalik siya sa Messiah Corporation at matiyagang naghintay. Hinihintay ni James ang resulta ng investigasyon ni Jay at ang pagdating ni Blake. Si Blake ay hindi nanatili sa Seoul ngunit nagmamadaling bumalik at nagpakita sa Messiah Corporation bago sumapit ang takip silim. Hoy, James! Kamusta, lalaki ko? Pumasok si Blake sa kwarto at tumawa ng masigla. He threw his arms wide for a hug. Kinawayan ni James ang kamay at tinuro ang sofa. Have a seat. Biglang bumagsak si Blake sa sofa. Naglabas ng sigarilyo si James at binato ng isa pa si Blake. Sinalo ito ni Blake at nagtaas ng kilay. James, what's so urgent that you had to call me back in such a hurry? Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin hindi na lang kita matawagan dito dahil nalulungkot ako at gusto ko ng kachat. Nagsindi ng sigarilyo si James at pabirong tanong. Oh please, you're not that hard to figure out, bro. Anyway, just tell me what you need from me. I heard about the things happening in Kensington. Centennial Corporation must have changed owners. They've suddenly expanded so much. Mabilis, may ginawa sila sigurong pinilit ang kamay mo. Diretso sa negosyo si Blake. Kumikislap ang mga mata ni James sa saya. Tulad ng inaasahan mula sa Assassin King.
Mayroon kang isang malawak na lambat. Nagpa siya na huminto din sa pag-ikot sa bush. Tumingin si James sa kanya. Gusto mo ba ng cultivation method? Siyempre, naningkit ang mga mata ni Blake. At excited siyang ngumisi. Sa wakas ibibigay mo na ba sa akin? Humalaklak si James nang hindi siya sinagot at muling nagtanong sa kanya. Nabalitaan ko mula sa Black Snake na iyong mga araw bilang Assassin King ay nakakuha ng malaking kapalaran at mayroon kang ring hindi mabilang na mga kayamanan na nakabaon sa loob ng Sol. Totoo ba iyon? Oo. Wala namang dapat itago si Blake kaya diretsyong sinagot niya ang tanong ni James. Dumiretso sa punto si James. Ibibigay ko sa iyo ang paraan ng paglilinang kapalit ng lahat ng iyong mga ari-arian. Nagulat si Blake sa biglaang alok. Nanlaki ang mga mata niya at muntik na niyang maihulog ang sigarilyo sa bibig niya. Maya-maya pa ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at ngumisi ng malawak. Oo naman. Walang problema. Wala namang problema yun. Sa huli, ang pera ay isang figure lamang para kay Blake. Dahil kontrolado niya ang Dark Castle. Hindi nagkukulang ang pera. Gayunpaman, ang kanyang external martial arts ay tumaas. At maaari siyang lumakas ng mas malakas na gaya niya. Ang mga pamamaraan na may kinalaman sa internal martial arts ay ipinasa lamang sa mga palabas na inapo. Kaya, imposible para sa kanya na bilhin ito. Gaano man karaming pera ang mayroon siya. Ang paghiling sa kanya na ipagpalit ang kanyang kayamanan para sa isang paraan ng paglilinang ay isang mahusay na bargain. Itinaas ni James ang kanyang mga daliri at tiningnan si Blake sa mga mata. Magkano ang mayroon ka? Umiling si Blake at sinabing. Iyon, hindi ako sigurado. I probably have hundreds of billions in my overseas account. As for the assets na itinago ko sa Sol, they're in the form of gold and silver. Accessories, kung I convert sa pera. Dapat trillions ang halaga nila. Ewan ko ba, halos hindi na ako nagbilang, Hana. Wow! Hindi sinasadyang napabuntong hininga si James sa pagkagulat nang marinig niya ang dami ni Blake. Mayaman si Blake. Hindi akalain ni James na ang mga assassin ay gumawa ng ganoong pagpatay, hot damn. Kabanata 971. Parehong nadama ni na James at Blake na ito ay isang patas na kalakalan. Ilang dekada nang sinubukan ni Blake na kumuha ng cultivation method para maging grandmaster ngunit walang resulta. James, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan kapalit ng paraan ng paglilinang. Tumayo si Blake at tuwang-tuwa siyang tumingin kay James. Sige. Deal. Ngumiti ng husto si James. Inilabas niya ang isang notebook na matagal na niyang sinulat at ibinigay kay Blake. Na nagsasabing, I've had it ready all along. Kinuha ni Blake ang notebook at binuksan ito. Mabilis na iniskan ang text. Sa katunayan, mayroong isang paraan ng paglilinang na isinulat sa aklat. Nanginginig ang mga kamay ni Blake sa pananabik. 20 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nakakuha siya ng paraan ng paglilinang pagkatapos ng 20 taon ng pagsusumikap. Sa wakas, kaya na niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Gusto niyang sumigaw para ilabas ang kanyang nakakulong na emosyon. Nakuha mo ang cultivation method. So, ang pera. Ililipat ko kaagad ang pera sa iyo mula sa aking account sa ibang bansa. Para sa natitira sa mga kayamanan. Unti-unti nating kukunin ang mga ito. Bigyan mo ako ng isa sa iyong mga account sa ibang bansa. Tumango si James at tinawag si Scarlett. Nagpapatakbo ng isang malaking korporasyon. Mayroon na silang account sa ibang bansa. Inutusan niya itong kunin sa kanya ang numero nito. Maya-maya, natanggap ni James ang account number mula kay Scarlett at ibinigay ito kay Blake. Na agad namang nagpatuloy sa paglipat. Nang matapos ang transaksyon ay ngumiti si Blake. Tapos na, kuya, dahil binigyan mo na ako ng cultivation method.
Bakit hindi mo rin ako isaalang-alang na bigyan din ako ng martial art technique? Humalaklak si James at sumagot. Sure thing. Pupunta ako sa mansion ng Cadence mamaya at kukuha ka ng makapangyarihang martial art manual mula sa library. Wow! Bulalas ni Blake na parang masayang bata. Siyempre, alam niya ang tungkol sa mga Cadence. Sila ang mga pinuno ng sinaunang apat. Mayroon silang hindi mabilang na hindi pangkaraniwang mga manual ng martial art sa kanilang aklatan. Ang alinman sa mga manual ay magiging isang kayamanan para sa mga martial practitioner. James, susundan kita habang buhay. Ipinangako ni Blake ang kanyang katapatan kay James. James waved his hand and said, "That's an exaggeration, we're partners." Walang sinabi si Blake bilang tugon. Excited niyang sinimulan ang pagbabasa sa notebook na binigay sa kanya ni James. Tiningnan ni James ang oras at nakitang halos alas 8 na ng gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jay. Nagtanong, "Jay, kumusta ang investigasyon? Nasa akin ang mga resulta. Inaayos ang mga ito at ipapadala sa iyo sa loob ng 10 minuto." Nang marinig ito, ibinaba ni James ang telepono. Sa katunayan, pagkatapos ng 1 minutong paghihintay, natanggap niya ang mga resulta sa kanyang telepono. Ito ay tulad ng inaasahan niya. Nagtanim nga ng nunal ang Centennial Corporation sa Massaye. Ibinigay ni James ang mga resulta kay Scarlett at inutusan. Huwag kang padalos-dalos sa ngayon. Hintayin na bumalik si Quincy bago ito harapin. Naiintindihan. Nang matanggap ang mga resulta, tumango si Scarlett at tumalikod para umalis. Kailan mo kukunin ang mga kayamanan? Tumingin si James kay Blake. Nalubos na nalulungkot sa kanyang bagong nakuhang pamamaraan ng paglilinaw. Natauhan si Blake at ibinaba ang libro sa kanyang mga kamay. Bukas. Alright. Let me know kung may kailangan ka. Sabi ni Blake. Ang mga kayamanan na itinago ko ay mga gintong block. Ang kailangan ko lang ay ilang track. Gayunpaman, hindi ito magiging madaling paglalakbay sa mga bundok. 100 tao. Magulo iyon. Ipapalipat ko na lang sila sa mga tao gamit ang mga eroplano. That'll be the best. Nakalimutan ko kung sino ka. It's a piece of cake for you to get some helicopters. Tumawa si Blake. Okay, you should go and find a place to rest for tonight. I'll contact you tomorrow morning. Kumaway si James. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtakas ni Blake sa pamamaraan ng paglilinang. Kung tutuusin, pinayagan lang siya nitong linangin ang true energy. Gayunpaman, para tunay na gamit ang true energy, kailangan ni Blake ng martial art manual. Dahil gusto ni Blake ng isang set ng martial art manuals, hindi makatuwiran para sa kanya na tumakas gamit ang isang cultivation method lamang. Isa pa, walang halaga ang pera kay Blake. Tuwang-tuwang umalis si Blake upang pag-aralan ang paraan ng paglilinaw. Kabanata 972. Pagkatapos magpaalam, nagmamadaling umalis si Blake. Kinuha ni James ang phone niya para tawagan si Thea. Gusto niyang kumpirmahin ang pagdating ni Quincy. Pagkataas pa lang niya ng phone, tumawag si Thea. Sinagot niya ang phone. "Honey, uuwi ka ba ngayon?" "Hindi. Pupunta ako sa lugar ni Cynthia dahil nandoon ang medical book ko. I have to practice the invincible body CD technique. Pupunta ako sa iyo." Kung gayon, hindi na nagsalita pa si Thea at ibinaba na ang telepono. Gustong magtanong ni James tungkol kay Quincy. Pero in-end na ni Thea ang tawag. He decided to wait until they met at Cynthia's house to ask about it. Umalis siya sa kumpanya at dumiretso sa bahay ni Cynthia. Pagdating niya, naabutan niyang nakikipag-chat si Thea kay Cynthia. Tumayo si Thea nang makita si James. Hinayla niya ito palapit at sinabing, "Honey, I've decided to train in the military region for a while.
Kumunot ang noo ni James at sinabing, "Di ba sabi ko sa'yo wag na? Hindi mo matitiis ang training." "Kaya ko naman," sabi ni Thea with resolution. "Sige." Saglit na nag-isip si James at nagpasyang huwag siyang pigilan. Sabi niya, "Pupunta ako sa military region bukas ng umaga. Pwede tayong magsama." Nga pala, kailan babalik si Quincy? Tiningnan ni Thea ang oras at sumagot. Dapat siyang dumating bago maghating gabi kung walang dumating. James sighed in relief. He could live to find Blake's treasures at isabay balik ni Quincy. Bagamat binigyan siya ni Blake ng daan-daang bilyon, hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Centennial Corporation. Ang mga taong sumusuporta sa Centennial Corporation ay mga maimpluwensyang puwersa na may di masusukat na kayamanan. "Babalik ako sa kwarto ko para magbasa." Hindi nagtagal si James sa sala at umakyat na siya sa itaas. Hindi na inistorbo ni Thea si James. Nanatili siya sa ibaba at nakipag-chat kay Cynthia tungkol sa cultivation. Sa isang kisap mata, hating gabi na, sabay na bumalik sina Quincy at Tiara. "Quincy, Tiara." Tumayo si Thea at binati sila. Tumingin si Quincy kay Thea at hindi sumagot. Sabi ni Cynthia, "Pupuntahan ko si James." Tumalikod siya at tinungo ang kwarto ni James. Naglakad papunta sa sofa sina Quincy at Tiara at umupo. "Thea, bagay ka talaga. Ang dami mong tinatago sa lahat." Mahinahong sabi ni Quincy pagkaupo. Ngumiti si Thea at sinabing, "I'm just trying to help James. You two will only be a distraction to him. You have no idea how terrifying his enemy is. At saka, it was to keep you both safe." Maya-maya ay bumaba na si James sa hagdan. Sabay na tumayo sina Quincy at Tiara. Kinawayan ni James ang kamay at sinabing, "Let's talk while seated." Lumapit siya at umupo. Tumingin si James kay Quincy at sinabing, "Kailangan kitang ibalik dahil nasa kritikal na sitwasyon tayo." Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa Centennial Corporation kay Quincy at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga susunod na hakbang ng Messiah Corporation. "I need you to be in charge of Messiah, Quincy. Hindi tayo matatalo sa laban na ito." Tumango si Quincy at sumagot, "Okay, I'll do my best." "Thea." Lumingon si James kay Thea. "Nakikinig ako, honey." Itinuro ni James. Kahit ano paman, ordinaryong sibilyan pa rin si Quincy. Ang kanyang posisyon bilang chairman ng Messiah ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ayusin ng ilang tao mula sa God King Palace na protektahan siya sa secret, ayokong may mangyari sa kanya. Ibinalik ni James ang God King token kay Thea at sinabing, "Hawakan mo muna ito. Aalis ako bukas ng umaga. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, James?" Sabik na tumingin kay James si Tiara. Si Tiara ay may talento at maaaring tumulong sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay naiwan siya dahil wala itong itinalaga sa kanya ng anumang gawain. Sabi ni James, "Just stay at Cynthia's place. Don't roam around with everything that's going on right now." "Sige." Bulong ni Tiara at ibinaba ang ulo. Huminga ng malalim si James. Tumayo, at sinabing, "Sa pagkakataong ito, lumalaban tayo sa Centennial Corporation sa pamamagitan ng legal na paraan. Kaya huwag kang matakot sa kanilang mga dirty tricks. The country is on our side. And all departments will do ang kanilang buong makakaya para makipagtulungan." Dagdag pa rito, naka-standby ang mga puwersa ng hukbo upang i-deploy kung kinakailangan. Kabanata 973. Nakahinga ng maluwag si James na bumalik si Quincy sa kumpanya. Sa parehong Quincy at Scarlett sa paligid. Ang kumpanya ay maaaring gumana ng maayos. Matapos ipaliwanag ang kabuoang sitwasyon, bumalik si James sa kanyang silid. Samantala, sa isang partikular na villa sa Kensington, ang tirahan ni Madeline sa Kensington,
Nakita niya si Thea ngayon at nagulat siya nang malaman na si Thea ay nagtataglay ng malaking halaga ng true energy na mas mataas pa kaysa sa kanya. Hindi maintindihan ni Madeline kung paano naging Grandmaster ng ikatlong ranggo ang isang ordinaryong tao sa maikling panahon. Sumandal siya sa sofa at nag-iisip na itinukod ang kanyang baba sa kanyang mga payat na braso. Biglang may lumapit sa kanya na binata. Ang lalaki ay nasa maagang 20s na may flowy na buhok na hanggang balikat. Nakasuot siya ng nakabutones na kamiseta at may kakaibang ugali. Nandito ka. Bumalik sa katinuan si Madeline at tumingin sa binata sa tabi niya. Umupo ang binata. Pinag-cruise ang kanyang mga paa. At tumingin sa kanya. Madeline, dahil pinayagan ako ng aking guro na umalis sa lambak. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Gayunpaman, alam mo kung ano ang gusto ko. Tumingin siya kay Madeline ng nakakalokong ngiti. Ngumiti si Madeline at sinabing, oo naman. Paano si Thea? Siya ay nireranggo bilang numero 1 kagandahan ng Kensington ng media. Madeline, gusto mo ba akong patayin? Alam ng lahat na si Thea ang asawa ni James. Kahit nahiwalay na sila. Sila pa rin ang magkasama. At saka, sinabi ng mga Kaydan na protektahan nila si James kahit anong mangyari. Kahit sinong humipo, he would be making an enemy out of them. Kung magpapakatanga ako kay Thea at ang Kaydans ay tatabi kay James sa paghihiganti sa akin. Magdudulot ito ng kaguluhan sa Medical Valley. Ang binata ay walang iba kundi ang alagad ng Medical Valley. Ang kanyang pangalan ay Fabian Dale. Siya ay isang direktang disipulo sa ilalim ng Master ng Medical Valley. Bagamat bata pa si Fabian, isa na siyang Grandmaster na nagil-inang ng True Energy at bihasa sa mga medikal na bagay. Bago umalis, pinahintulutan siya ng kanyang Panginoon na subukan ang kanyang mga kasanayang medikal laban kay James. Ngunit hindi siya pinahintulutang maglaro ng anumang dirty tricks. Kung hindi, ang Medical Valley ay mahahatak sa isang malaking gulo. Madeline pouted and said with a smile, Mr. Dale, nagbibiro lang ako. Don't worry, I'll find you a beautiful woman. Pinagmasdan ni Fabian si Madeline pataas at pababa. Bata pa siya ngunit may magandang figure at maselang katangian. Lumapit siya at umupo sa harap niya. Inabot ang mga kamay niya para yakapin ang baywang niya. Mabilis na umiwas si Madeline at hinawakan ang kamay niya. Mr. Dale, anong ginagawa mo? I'm still underage. I'm not even 18 yet. You'll have to wait for another 2 years. I came all the way to help you. Madeline, aren't you going to compensate me in some way? Nakangiting tumingin si Fabian kay Madeline. Mua, hinalikan siya ni Madeline sa pisngi at tumayo. Sige, aakyat na ako sa taas para magpahinga. Dapat magpahinga ka na rin. Tumalikod siya at umalis. Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Fabian. Pretty girl, hindi ka makakatakas sa hawak ko. Nang lumingon si Madeline, napalitan ng disgusto ang mukha ni Madeline. Sick fervor, pare-parehas lang ang mga lalaki, pagmumura niya sa puso niya. Dumiretso si Madeline sa kanyang banyo sa itaas at nagbabad sa bathtub. Thea, sino ang lihim na nagtuturo sa iyo? Sino ang ginawa mong Grandmaster sa maikling panahon? Ungol ni Madeline habang iniisip si Thea. She felt as if she was on her wits and trying to figure out the person helping Thea. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono, sinagot, at inilagay ito sa speaker mode. Pagkatapos, tinabi niya ito. Ms. Gabriel, may nakilala si James sa Messiah kaninang gabi. Malamig na tanong ni Madeline. Sino? Nalaman lang namin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Blake. Siya ay naaresto ilang taon na ang nakakaraan at ikinulong ng emperador sa isang underground na kulungan sa kabisera. Siya ang Assassin King at ang nagtatag ng Dark Castle. Oh, Madeline touched her chin pensively and murmured,
What is James planning by meeting with Blake at such a time? Sa kasamaang palad, ang mga nunal na itinanam natin sa Messiah ay nabunot na. Sige, bantayan mo si James. At saka, bumalik na si Quincy. Sige, ibinaba ni Madeline ang telepono. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga posibleng dahilan kung bakit nakikipag-ugnayan si James kay Blake sa mga oras na ito. Si Blake ang nagtatag ng isang killer organization. Kahit na siya ay malakas, wala siya sa harap ng isang grandmaster. Lumipas ang gabi ng tahimik. Sa susunod na umaga, maagang nagising si James. Sa sala ng villa ni Cynthia, ilang tao ang nagkukumpulan. Ni Quincy, James. Tinawagan ko na si Scarlett kagabi para tanggalin ang mga nunal. Pupunta ako sa kumpanya at gagamitin ko ang pondo ng aming kumpanya para subukan at makipag-usap sa ilan sa maliliit na pabrika na pinagbantaan ng Centennial. Ma'am, tumango si James. Mag-ingat, at huwag i-off ang iyong telepono. May susubaybay ako sa iyo. Kaya tumawag kaagad kung may mangyari. Sige, lalabas na ako. Nagpaalam si Quincy at umalis ng villa. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Honey, pupunta ka ba sa military region?" "Yeah, let's go." Tumayo si James at tumingin kina Cynthia at Tiara. Sinabing, "I will not be in Kensington for some time. But I'll be back in a couple of days. We're in the midst of a delikadong sitwasyon. So don't hindi umalis ng bahay maliban kung talagang kinakailangan." Sige, sabay na tumango ang dalawang babae. Matapos silang bigyan ng babala, umalis si James kasama si Thea sa rehiyon ng militar. Habang nasa daan, tinawagan din ni James si Blake at hiniling na makipagkita sa kanila sa rehiyon ng militar. Rehiyon ng militar ng Kensington. Ang opisina ng Blythe King. Blythe King, kailangan kong humiram ng ilang helicopter. Sabi ni James kaagad. Oo naman. Sumang-ayon ang Blythe King nang walang pag-aalinlangan. Bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabing, "Nga pala, nakatanggap ako ng balita mula sa aking pamilya na may isang mula sa aming pamilya ay nagpakasal sa isang taga-Caden." Ha! Naguguluhan na tumingin si James sa Blythe King. Alam niya na ang isang commander ay kailangang magkaroon ng malakas na suporta. Naging Black Dragon hindi lang siya dahil sa kanyang military exploits kundi dahil din sa pagkakakilanlan niya bilang miyembro ng Cadence. Tila, matagal nang kilala ang pagkakakilanlan ni James, sa katunayan. Maaaring pinaplano na ng Hari ng Sol na gamitin si James para patayin ang Emperor pabalik nang bigyan niya ito ng titulo ng Black Dragon. Gayunpaman, hindi alam ni James ang gulugod ng Blythe King. Tumango ang Blythe King at sinabing, "Hindi ko na ito itatago sa iyo. Ang pamilya ko, ang Blythes, ay isa ring martial family. We've always stayed low-key and rarely show ourselves in public. So, the world does not ang daming alam tungkol sa amin. Iilan lang ang nakarinig tungkol sa mga Blythes. Ngunit kami ay isang makapangyarihang pamilya." Hindi inasahan ni James na ang Blythe King ay may ganoong nakakagulat na background. Hindi niya maiwasang magtanong, gaano kalakas? Nag-isip sandali ang Blythe King at sumagot. Marahil ay maihahambing sa sinaunang apat. What the F***? Subconsciously nagmura si James. Ngunit, mapait na ipinaliwanag ng Blythe King. Bagaman bahagi ako ng Blythes. Ako ay mula sa isang collateral lineage at hindi ako madalas malaman ang tungkol sa mga pangunahing lihim ng pamilya. Kaya, hindi rin ako pinapayagang magsanay ng ancestral martial art techniques. Ipinasa sa pamilya, anyway. Alam mo ba kung sino ang nagpapakasal kay Blythes? Tanong ni James. Sino? Maxine. Ano? Napatayo bigla si James sa gulat. Napagtanto ni James na nawalan siya ng katinuan at muling umupo. Nagtanong, Blythe King, kumpirmado ba ang balitang ito?
Sumagot ang Blythe King. Siyempre, totoo ito. Bagamat ako ay may collateral lineage. Kumalat ang balitang ito sa buong pamilya namin. Narinig ko rin na ang Blythes ay nagpaplanong ipakita ang kanilang sarili sa mundo. Sinasabi ko ito sa iyo dahil taga-Kaydan ka at kilala mo rin si Maxine. Huff. Napabuntong hininga si James. Hindi niya inaasahan na ang mga Kaydan ay magkakaroon ng kasal sa mga Blythes. At ang background ng mga Blythes ay mas nagulat sa kanya. Tumingin ang Blythe King kay James. James. Napansin ni James ang kanyang ekspresyon at sinabing, "Go ahead, bagaman ako ay taga-Blythes. Hindi ako kwalipikadong maglinang ng true energy. Ako ay matanda na at hindi ko inaasahan na magmaster ng internal martial arts. Ngunit mayroon akong isang anak na lalaki na magiging 8 ngayong taon. Dahil ikaw ay mula sa mga Kaydan at nalinang ang tunay na enerhiya. Maaari mo ba siyang bigyan ng ilang payo?" Ang Blythe King ay hindi kailanman humingi ng kahit ano sa sinuman. Gayunpaman, pinili niyang humingi ng pabor kay James. Para sa mga tagalabas, siya ay isang matagumpay at magaling na tao. Gayunpaman, sa kanyang pamilya, wala siyang anumang katayuan. Ang kanyang anak ay minamaltrato sa Blythes at inutusan na parang utusan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng martial arts ng kanyang anak sa kanilang paggalang at pagkakataon na iligtas ang kanyang asawa, na nakakulong sa kulungan ng pamilya. Oo naman, napangiti si James. Maraming beses na siyang tinulungan ng Blythe King. At ang maliit na proseso ay hindi malaking bagay. Gayunpaman, alam mo ang sitwasyon ko ngayon. Titiyakin ko ito pagkatapos kong ayusin ang mga kaguluhang ito. Salamat. Tumayo ang Blythe King at hinawakan ang kamay ni James na tuwang-tuwa. Come on. This is nothing for a relationship like ours. You don't have to thank me. Ngumisi si James. Siya nga pala. Biglang may naalala ang Blythe King. I have another piece of news for you. I heard Maxine isn't a direct descendant from the Kaydans but was adopted by Tobias. Oh, nagulat si James. Something suddenly clicked for him. It was no wonder that Maxine's status in the family was so low. Marahang kinurot ni Thea si James at mapait na sinabi, "Ano? Ngayong alam mong ampun siya." Natutukso ka. Naalala ni James ang sarili at napangiti. Anong iniisip mo? Nagulat lang ako. Alam mo na ba na hindi siya kadugo? Yeah, matagal ko nang alam. Nagpout si Thea. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Sa tingin mo hindi ko ba masasabi na interesado siya sa'yo? James, binabalaan kita. Hindi ka dapat nakikialam sa ibang babae. Saway ni Thea. Awkward na ngumiti si James at hindi na masyadong iniisip iyon. Pagkatapos, nagtanong siya ng kaunti tungkol sa background ng mga Blythes. Blythe King, ano ang pinanggalingan ng pamilya mo? Ipinaliwanag ng Blythe King. Matagal ng panahon ang nakalipas. Ang aming pamilya ay tinatawag na Blythe Sect. Dahil hindi ito nag-recruit ng mga alagad mula sa labas. Unti-unti itong tumanggi at naging isang martial family. Ayon sa mga talaan ng aming pamilya, ang Blythes ay halos tumigil sa pag-aral sa isang punto. Sa kabutihang palad, ipinanganak ang isang mahuhusay na miyembro ng pamilya, at pinagkadalubhasaan niya ang mga sinaunang pamamaraan ng militar at muling pinalaki ang aming pamilya. Matapat na ipinaliwanag ng Blythe King ang kwento ng mga Blythes nang walang itinatago. Sa paghusga mula sa impormasyong nakalap, ang mga Blythe ay naghahanda na ihayag ang kanilang sarili sa mundo. Malaki ang posibilidad na gawin nila ito sa Martial Art Conference sa loob ng 2 buwan. Kaya naman, sinisikap ng mga Kaydan na makuha ang suporta ng Blythes sa pamamagitan ng pagpayag kay Maxine na magpakasal sa kanilang pamilya. Gayunpaman, hinala ni James na mayroong iba sa pagitan ng 2 pamilya. Samantala,
Nagmuni-muni ang Blythe King sa kanyang mapait na buhay. James, hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na ipinanganak ka sa isang Marshall family ngunit hindi mo mamanahin ang sining. Bagamat hindi makiramay si James sa damdamin ng Blythe King, naiintindihan niya ang kanyang pakikibaka. Maging si Blake ay handang gamitin ang yaman ng kanyang buhay kapalit ng pamamaraan ng paglilinang. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang isang paraan ng paglilinaw at kung gaano kahigpit ang mga tuntunin ng pagpapasa ng sining sa mga pamilya at sekta na ito. Ang mga patakarang ito ang dahilan kung bakit nawala ang martial arts. Gayunpaman, ito rin ay isang magandang bagay para sa lipunan. Magiging mahirap na pamahalaan ang isang bansa kung lahat ay nagsasanay ng martial arts. Binuksan ng Blythe King ang kanyang puso kay James. Ibinahagi ang tungkol sa insidente ng kanyang asawa. Si James ay matamang nakikinig sa kanya. Maya-maya, dumating na si Blake. Sa rehiyon ng militar, 12-dosenang mga helicopter ang nakahanda sa isang open field. Tumingin si James kay Blake at nagtanong, "So, where are your treasures, Blake?" Nakangiting sagot ni Blake, "Nasa natural na yungib sa Mount White. I spent a lot of effort to move everything there." Tumango si James at nakangiting tumingin sa Blythe King. "Blythe King, kailangan ko ng isa pang pabor mula sa iyo. Sa relasyon natin, sabihin mo lang sa akin. At gagawin ko ang lahat para tumulong." Sinabi ni James. Gusto ni Thea na sumailalim sa pagsasanay sa militar ng ilang panahon. "Maaari mo bang ayusin iyon?" Thea, hindi makapaniwalang lumingon ang Blythe King kay Thea. Si Thea ay may mislan at makinis na balat. At siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang marupok. Hindi napigilan ng Blythe King na magtanong, "Nagbibiro ka ba, James? Alam mo kung gaano kahirap ang ating espesyal na pagsasanay. Matitiis ba ito ng isang babaeng tulad niya?" "Kaya ko." Agad na determinadong sabi ni Thea. Nakangiting sabi ni James, "Don't underestimate her. Naabot na niya ang 3 ranggo at mas malakas kaysa sa akin." Gayunpaman, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. "Ano?" Sabay-sabay na bulas ng Blythe King at Blake at hindi makapaniwalang tumingin kay Thea. Inikot ni Blake si Thea at nagtanong, "Seryoso ka ba, James?" Nakarating na si Thea sa cultivation base ng 3 ranggo. Nagulat din ang Blythe King. Nakangiting sagot ni James, "Totoo naman." Gayunpaman, hindi niya na-master ang paggamit ng true energy sa loob ng kanyang katawan. "Sigurado akong magiging powerhouse siya pagkatapos ng pagsasanay sa militar." Paano niya nagawa? Napatitig si Blake kay Thea. Ngumiti si Thea at sumagot, "Nagkataon lang." Sa sobrang inggit ni Blake ay halos mapaiyak na siya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay masyadong makabuluhan. Siya ay nagpractice ng maraming taon upang maperpekto ang kanyang external martial arts ngunit hindi kailanman nagawang linangin ang true energy. Gayunpaman, nakakuha si Thea ng 3 ranggo na true energy sa murang edad. Nagseselos din ang Blythe King. However, he wished her well. "Congratulations, Thea, from now on, James will have a powerful partner, you two will be invincible together." Natuwa si Thea sa mga sinabi nito. Nakangiting lumingon siya kay James. Parang sinasabi ng ekspresyon niya, "Kahit iba ay iniisip kong matutulungan kita." Umubo ng ilang beses si James at iniba ang topic. "Blythe King, ipauubaya ko na sa iyo ang mga pagsasaayos tungkol kay Thea sa rehiyon ng militar. Nang walang paligoy-ligoy pa, kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. At saka, kailangan kong humiram ng 100 sa iyong mga tauhan." "Oo naman." Tumango ang Blythe King at nagbilin. "Daniel, magtipon ka ng 100 sundalo at samahan mo si James." "Opo, Ginoo." Agad na umayos si Daniel at sumaludo.
Hindi na nagtagal si James at mabilis na sumakay sa helicopter. Samantala, pinakamahalaga na palapag ng Centennial Corporation, Ms. Gabriel, James and Thea left for the military region early in the morning. There's news from the military region na humiram si James ng ilang helicopter at 100 sundalo lumipad kasama si Blake. 2/3. Napakunot ang noo ni Madeline nang marinig ang balita. She immediately ordered, "Bantayan mo si James. I want to know his whereabouts at all times. Report to me when his helicopter lands." Kabanata 977. Ang Mount White ay nasa loob ng isang bulubundukin sa Seoul. Isa itong natural na kagubatan na walang mga residente sa malapit. Sa isang open field sa Mount White, sunod-sunod na lumampas ang mahigit 100 helicopter. Si James ang unang bumaba ng helicopter. Sumunod naman si Blake sa likod niya. Bumaba din si Daniel at ang mga kawal na kasama niya. Pinagmasdan ni James ang paligid. Buong bundok ang nakapalibot sa kanila. Sa isang sulyap, may makapal na puno at matarik na taluktok ng bundok. Walang katapusan ang tanawin. Hindi maiwasang magtanong ni James. "So, Mr. Blake, saan mo ba talaga sila tinago? You're being too formal, James. You should stick with calling me Blake. You make our relationship sound so distant." Mahinhin na sagot ni Blake. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na tugunan ng may ganoong mataas na pagpapahalaga dahil halos siya ay isang subordinate. Itinuro ni Blake ang bulubundukin sa unahan at sinabing, "Nasa ilalim ng bundok na iyon." Huminto siya sandali at nagpatuloy. "Noon, itinago ko ang lahat ng kayamanan na ito dito dahil hindi ko sinasadyang gamitin ang mga ito. Ang mga kayamanan na ito ay nakuha sa pamamagitan ng maruming paraan at nakuha ang kapalit ng buhay ng ibang tao." Bahagyang tumanggo si James. May konsensya pa si Blake. Itinago niya ang mga kayamanan sa isang bundok kung saan walang darating dahil ayaw niyang gamitin ang mga kayamanan ito na may bahid ng dugo. Lumingon si James at tumingin sa mga sundalo sa likod niya. Nagtuturo. "Isuot mo ang iyong mga backpack at sumunod ng mabuti. We're setting out." "Opo, Ginoo." Isang maayos at unipormeng tugon ang umalangaw-ngaw. Pumasok ang grupo sa kagubatan at nagtungo sa kinaroroonan ng mga kayamanan. Habang naglalakbay ang partido ni James sa kagubatan, si Madeline, na nasa Kensington, ay nakatanggap ng mga detalyadong update tungkol sa kanila. Ms. Gabriel, nakarating na si James sa Mount White, ayon sa mga mapagkakatiwalaang source. Itinago ni Blake ang kanyang mga kayamanan sa buhay sa Mount White ilang taon na ang nakararaan. They're on the way to unearth these treasures right now. Oh, tumingin si Madeline sa taong nag-uulat sa kanya at nagtanong. Gaano katumpak ang balitang ito? 100%. Hinaplos ni Madeline ang kanyang baba at napaisip ng malalim. Then, she murmured, "Treasures." Kapos kaya si James sa pera at kailangan ng treasures ni Blake. Samandal siya sa upuan at pumikit. Pagkatapos ng halos 10 minutong pag-iisip, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. The money he used to establish Messiah Corporation was from Zane. Now, he can't afford to come up with anything more. Kung hindi ako nagkakamali, he's trying to acquire Blake's wealth to fight against Centennial. Nang matapos ang isang conclusion, isang mahinang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Bagamat hindi ko kaya at hindi ako maglakas loob na patayin ka. Hindi ako papayag na ibalik mo ang mga kayamanang iyon. Tumayo siya at nag-utos. I relay this order. Dalhin kaagad ang mga tao sa Mount White at pigilan si James na makuha ang mga kayamanan. Naiintindihan. Mabilis na umalis ang nasasakupan at nagpasa ng mensahe. Hindi rin nanatili sa kumpanya si Madeline at lumipad patungong Mount White. Samantala, sa looban ng mga Kaidan sa kabisera,
Magkasamang nakaupo sina Maxine at Tobias. Naglalaro ng chess. Maxine, may balita mula sa Blithies na pumayag na sila sa kasal. Ilang araw na lang, makakarating na sila sa capital. Biglang nanlamig si Maxine na may hawak na chess piece sa kamay. Pagkaraan ng ilang segundo, naalala niya ang sarili at tumango. Sige, you shouldn't feel too disheartened. You'll be married the youngest son of the Blithies patriarch. He's only 20 years old but is already a grandmaster of the first rank. Casual na sabi ni Tobias na parabang ito ay isang walang kwentang bagay. Lolo, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Mabuti, you don't need to worry about James anymore, leave it to me. Sige, tumango si Maxine. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumingin siya sa kanyang telepono at sinabing, Lolo, James at Blake ay nagtungo sa Mount White upang hamukay ng mga kayamanan sa buhay ni Blake. Ang disipulo ni Mr. Gabriel, si Madeline, ay sumusunod sa kanila. Magiging matinding ito. Lumaban. Ikanaway ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ayaw lang ni Madeline na makuha ni James ang kayamanan. Nagbigay na ako ng pahayag. At walang maglalakas loob na saktan siya. Kabanata 978. Si Tobias ay may tiwala sa impluwensya ng mga Kayden. Dahil gumawa siya ng pahayag upang bigyan ng babala ang mga puwersa. Naniniwala siyang walang mananakit kay James. Alam niya kung ano ang ginagawa ni James ngunit ayaw niyang makialam o magbigay ng tulong. Ang pagtulong kay James ay katumbas ng pagtulong kay Mr. Lee. At iisipin ng iba na pumili siya ng panig. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumayo bago ang martial art conference. Ang kanyang mga aksyon ay makakaimpluwensya sa buong sitwasyon. At lahat ng puwersa ay mabilis na pumipili sa kanilang panig. Hindi ito isang bagay na gusto niyang mangyari. Wala na ba talagang panganib? Kumunot ang noo ni Maxine. Ilang beses ko nang nakilala si Madeline. Bagamat bata pa siya, she's a scheming girl who resorts to cunning means. At saka, siya pa ang palihim na nagmumungkahi kay Mr. Gabriel. Baka ang plano niyang gamitin si James mga kamay upang patayin ang Emperor upang mapuko niya ang sitwasyon. Pagkatapos na maisakatuparan ang kanyang layunin, hindi na magiging kapaki-pakinabang si James sa kanya, at maaaring gumawa siya ng mga hindi inaasahang aksyon. What's wrong? Nag-aalala ka ba kay James? Lolo, nag-aalala lang po ako na magiging mas magulo pa ang sitwasyon kapag namatay si James. Ang tatlo pang pamilya ay hindi na nasisiyahan sa amin. At baka magkaroon sila ng kasunduan kay Mr. Gabriel na patayin si James at magsimula ng digmaan. Paliwanag ni Maxine, hindi yun mangyayari, sabi ni Tobias ng may katiyakan. Mr. Gabriel was the one who suggested the martial art conference. Dahil siya ang nag-propose nito, hindi na niya dapat planong mag-udyok pa ng away sa pagitan ng Ancient Four. Ma'am, hindi na itinuloy ni Maxine ang bagay na iyon. Sa halip, itinuon niya ang kanyang atensyon sa chessboard. Napatingin din si Tobias sa chessboard ng masinsinan. Nabalot ng katahimikan ang silid. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ni Tobias, kung nag-aalala ka, pumunta at suriin para sa iyong sarili. Nagtaas ng ulo si Maxine at nalilitong tumingin kay Tobias. Naguguluhan siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Tobias, nakakopya ako ng ilang hanay ng mga pambihirang martial art manual mula sa aklatan. Ito ay mga makapangyarihang pamamaraan na naiwan ng ating mga ninuno. Maaaring hindi na pupunta si James dito upang tingnan ang mga ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Maaari kang pumunta at tingnan sa sitwasyon at ipasa din sa kanya ang mga manual habang nandoon ka. Gayunpaman, kailangan mong magmadaling bumalik bago dumating ang mga Blythe sa kabisera. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Tobias.
Habang nakatayo, inihagis ni Tobias ang piraso ng chess sa kanyang kamay sa pisara. Klang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabasag ang chessboard, at nagkalat ang mga piraso ng chess kung saan-saan. Inilagay ni Tobias ang kanyang mga kamay sa likod at umalis. Nayanig ang puso ni Maxine. Alam niyang galit si Tobias. Napuno ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan ang magandang mukha niya. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya at sinundan siya sa pag-aaral. Inilabas ni Tobias ang mga manual na kinopya niya gamit ang kamay at ipinasa kay Maxine. Nakangiting sabi niya, "Kunin mo na, Lolo." Ibinaba ni Maxine ang ulo at hindi ng ahas na kunin ang mga manual. "Kunin mo." Galit na umuungal si Tobias. "Sige." Inabot ni Maxine at kinuha ang mga manual. "Pumunta ka at bumalik sa loob ng 5 araw." Pagtalikod ni Maxine, tumawag ulit si Tobias. "Teka, may iba pa ba, Lolo?" Tumalikod si Maxine at nagtanong habang nakayuko. "May tinatago ka ba sa akin?" Maxine. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Maxine. Agad siyang lumuhad sa lupa at sinabing, "Lolo, wala akong dapat itago sa iyo." "Alright, I was just checking." Bumangon ka na at umalis ka na. Dapat iabot mo itong mga manual kay James, huwag mong mawala ang mga ito, kung sino man ang bukod sa kanya ang magbasa nito. Patayin mo sila. Naiintindihan. Tumayo si Maxine at umalis sa takot. Pagkalabas ng pag-aaral ni Tobias, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Bundok puti. Itinago ni Blake ang kanyang kayamanan sa isang lokasyon na napapalibutan ng matarik na bundok at masukal na kagubatan. Walang patag na lupa para makarating sa mga helicopter. Kaya naman, ang mga helicopter ay kinailangang lumapag ng medyo malayo sa eksaktong lokasyon. Ang mga kalsada sa kagubatan ay mahirap daanan dahil natatakpan ng mga halaman at ugat ng puno. Habang sumusulong, ang club ay kailangang patuloy na putulin at putulin ang anumang bagay na humahadlang sa kanila. Ang paglalakbay ay dapat na tumagal ng 5 oras. Ngunit si James at ang kanyang partido ay umabot ng 8 hanggang 9 na oras. Madilim na nang makarating sila sa paligid ng kuweba. Itinuro ni Blake ang pasukan ng kuweba at sinabing, "Nasa loob. Dapat ba nating ihatid ngayong gabi o magpahinga para sa gabi? Pwede ba natin silang ihatid ng sabay-sabay?" Tanong ni James. Napatingin si Blake sa daang sundalong kasama nila at tumango. Malamang. Napaisip si James saglit. Ang mga kalsada sa bundok ay mahirap hawakan. Lalo na sa gabi. Ayaw niyang mapagod ang mga sundalo. Kaya, sinabi niya, "Magpahinga tayo dito para sa gabi at ihatid sila sa madaling araw." Inutusan agad ni Daniel ang mga kawal. "Dito tayo nagpapahinga ngayong gabi." Ang mga sundalo ay nagsimulang tumira. Tumingin si James kay Blake at sinabing, "Let's go and take a look inside." "Sige." Tumango si Blake. Nilingan ni James si Daniel at nagutos. "Mag-ingat ka dito, General Highsmith." "Sige." Tumango si Daniel. Kinuha ni James ang isang flashlight at pumasok sa kuweba kasama si Blake. Ang pasukan ng underground cavern ay medyo maliit at natatakpan ng nakapalibot na mga sanga ng puno. Sa pagpasok sa kuweba, alam nilang malaki ito at naka-extend sa ibang direksyon. Dahil pamilyar si Blake sa ruta, dinala niya si James ng mas malalim sa yungib. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating sila sa loob ng kuweba. Huminto sila sa isang pader na bato. Itinuro ni Blake ang dingding at sinabing, "Noon, umupo ako ng maraming tao para tulungan akong itayo itong sikretong silid sa ilalim ng lupa." Pagkasabi noon, lumakad siya at tinulak ang dingding. Nagsimulang bumagsak ang alikabok, at ang pader na bato. Naghiwalay, pinapaypayan ng dalawa ang alikabok at naglakad papasok. Inilabas ni James ang kanyang flashlight. At inilawan ang lugar, hindi kalakihan ang espasyo sa loob.
Ngunit maraming kahoy na kahon na natatakpan ng alikabok ang nakasalansan sa lupa. Lumapit si James at Caswell na nagbukas ng isang kahon. Sa loob ay may mga gintong bar. Pumulot siya ng isang piraso at kaysa sa kamay. Matapos maramdaman ang bigat ng gold bar, ngumiti si James. Hindi masama. Tumingin si Blake sa tambak ng mga kahon at bumantong hininga. Natakpan ko ang aking mga kamay ng masyadong maraming dugo. I wanted to keep these treasures buried underground forever and never intended to return. Gagamitin ko ang mga ito para magligtas ng mga buhay. Kunin ang pagbibigay mo sa akin bilang isang gawa ng pagsisisi. Baka hindi ka mapunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Pang-asar ni James. Tama na, stop joking, let's head out first and come back tomorrow morning. Sige, tumango si James. Ngayong nakumpirma na nila ang pagkakaroon ng mga kayamanan. Kailangan na lamang nilang ihatid ang mga ito sa madaling araw. Iniisip ni James na palitan sila ng pera pagkatapos ibalik sila sa Kensington. Lumabas ang dalawa sa kuweba. Binilisan nila ang kanilang paglabas at nakarating sila sa pasukan sa loob ng halos 1 minuto. Nang makaalis ang dalawa sa kuweba, nakita nilang pinutol na ang kanilang puno upang palalayain ang isang lugar para sa kanilang campfire. Agad na binalaan ni James ang club. Mangyaring mag-ingat. Ito ay isang pangunahing kagubatan. Magiging mahirap kung may sunog. Tumayo si Daniel at nakangiting sinabi. Don't worry, James. We're watching the fires. Nothing will go wrong. Basta mag-ingat ka. Paalala ni James. Ang mga puno sa kagubatan ay may makapal na dahon. At kung ang apoy ay sumiklab, mabilis itong kumakalat sa kagubatan at mahirap makilala. Sumigaw si Daniel para paalalahanan ang mga sundalo. Huwag kayong magpakapagod, guys. Siguraduhin hindi masusunog ang kagubatan. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng mga sundalo, naupo din si James sa harap ng isang apoy sa kampo. Kabanata 980. Hindi nagtagal. Isang sundalo ang lumapit na may dalang libre at ibinigay ito kay James. Dragon General, nahuli lang namin itong libre. Nilinis na namin ito. Maaari mo na itong ay ihaw kaagad. Hindi ka paniwala ang lasa. Kinuha ito ni James at nakangiting sinabi. Salamat, walang anuman. Mabilis na umalis ang sundalo matapos madaanan si James na libre. Kinagat ni James ang kuneho at tumingin kay Blake. Nagtanong, Blake, bakit hindi mo ako paliwanagan tungkol sa nangyari 100 taon na ang nakakaraan? Tumingin si Blake sa kanya at sinabing, nasabi ko na sa iyo ang alam ko. Bagamat inapo ako ng mga Davies mula sa Gu sect, wala akong masyadong alam sa nangyari 100 taon na ang nakalipas. Maliit sa sinabi sa akin ng aking lolo noong bata pa ako. Hindi mo alam ang mga detalye. Hindi ko. Umiling si Blake. Dahil clueless si Blake, hindi na idiniin ni James ang topic. Ang dalawa ay nag-usap tungkol sa ilang iba pang mga bagay sa halip. Sinong nandyan? Biglang sumigaw si James, nakuha ng boses niya ang atensyon ng lahat. Agad na tumayo ang mga sundalo at pinagmasdan ang kanilang paligid. Ako na, may narinig akong nislan na boses. Kasunod ng sagot, isang figure ang tumalon mula sa isang malaking puno sa di kalayuan. Ito ay isang babaeng nakasuot ng casual na puting damit. Maxine. Natigilan si James nang makita ang hindi inaasahang bisita. Lumakad ng ilang hakbang si Maxine at huminto sa harap ni James. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang magandang mukha nang batiin niya. James. Tinitigan ni James ang kaharap niya para siguraduhin hindi ito impostor. Matapos matiyak na si Maxine nga iyon. Tinanong niya. Anong ginagawa mo dito? Nakangiting sabi ni Maxine. Pinapapunta ako ni Lolo. Nalaman niyang susundan ka ni Madeline kasama ang maraming tao at nag-aalala siyang baka may mangyari sa iyo.
Pinadala niya ako para tingnan ka at ipasa sa iyo ang ilang bagay. Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang dala niyang bundle at iniabot kay James. May pagdududa itong kinuha ni James at tinanong, "Ano ito? At sino si Madeline?" Paliwanag ni Maxine, si Madeline ay alagad ni Mr. Gabriel. She's incredibly strong, dahil patay na ang papi ni Mr. Gabriel. Ang Emperor, pinadala niya si Madeline para palitan siya at kunin ang Centennial Corporation. She's ang isa na nakakuha ng napakaraming malalaking grupo ng parmasyutiko sa maikling panahon. At saka, hinopya ni Lolo ang mga manual ng martial art na ito mula sa aklatan ng mga Kaidan para sa iyo. Ano? Naningkit ang mga mata ni Blake sa pagbanggit ng mga manual. Bulalas niya habang tuwang-tuwang nakatingin sa puting bundle sa kamay ni James. James, bilis. Buksan mo at tingnan mo. Inikot ni James ang mata kay Blake. Hindi siya interesado sa martial art manuals ngayon. Ang mas inaalala niya ay si Madeline. Sinabi mo na bang pinangunahan ako ni Madeline sa Mount White? Mami, tumpak na balita. Tumango si Maxine. Pero, wala akong nakitang tao. At saka, bakit niya ako susundan? Paliwanag ni Maxine. Dapat para maiwasan mo na maibalik ang mga kayamanan. Malakas ba siya? Umiling si Maxine at sinabing, I've never fought against her. So I can't say for sure. But, I do know that she's at least of the second rank. Napabuntong hininga si James. Hindi niya inasahan na susundan siya ng kanyang mga kaaway sa Mount White. Tila isang labanan ang malapit ng sumiklab sa mga bundok. Hindi natatakot si James na lumaban. Ngunit nag-aalala siya sa mga kasama niyang sundalo. Sila ay mga ordinaryong tao. At kung pipiliin ni Madeline na maging agresibo, hindi sila makakalabas ng buhay. Umupo si James at nagsimulang mag-isip ng plano. Maya-maya, tumingin siya kay Maxine at nagtanong. I heard the Caidans and the Blithies are arranged for a marriage. Is it true that you'll be marrying into the Blithies?